So ayan mga kamungkil, no, magandang umaga sa inyong lahat. So kung nakikita nyo mga kamungkil is may junction box tayo dito, flexible load saka mga wire. So nag-install ako ng electrical ngayong araw mga kamungkil. Actually mga kamungkil, kahapon ko ito inumpisahan pag-install ng metal paring. Then pagkatapos ko nag-install ng metal paring is nag-abang na ako kagad ng electrical para matakpan ko na tong ceiling nila mga kamungkil at nang matapos-tapos na natin dito sa taas. So marami kasi nagre-request mga kamungkil, yung pinaka basic lang na pagka-electrical yung gusto nila. So lagi kong sasabihin sa inyo mga kamungkil, itong kaalaman ko mga kamungkil is puro lang po experience lang po mga kamungkil, hindi ko po ito pinag-aralan. So ang tangi ko lang po maapaabot sa inyo mga kamungkil ay yung nalalaman ko lang talaga mga kamungkil. Pero tip ko sa mga gustong matuto nito, no, lalo na sa mga electrical, itong electrical kasi mga kamungkil, hindi ito dapat na pinagpraktisan yung isang bahay na tratrabahuin natin. Ako mga kamungkil, matagal ko tong pinagsikapan. Kumbaga naghilpir ako mga kamungkil, sumama ako sa batikang elektrisyan noon. Pero may mga diskarte siya mga kamungkil na hindi niya pa naituro sa akin mga kamungkil. Kaya yung ginagawa ko dito, kapag may gusto akong malalaman lalo na sa electrical, doon ko sa bahay ginagawa yun. Bumibili ako ng mga wire, kung ano yung medyo nalilito yung utak ko, doon ko gagawin sa bahay. Huwag dito sa mga project natin, no? Kasi napakadelikado po. Doon ka magpractice sa yung bahay. Bumili ka, kailangan mong maggastos para lang malaman. Kung kailangan mong gumastos para lang malaman ng isang bagay, edi gagawin mo doon sa bahay mo. Para pagdating mo sa project mo, okay na yung lahat. Alam mo na yung medyo nalilito ka kung paano tirada, paano gawin. So ganun yung ginagawa ko mga kamungkil, no? Pero ito mga kamungkil, napaka-basic lang po ito. At saka napakatipid po ng pagkaklase ng pagka-wire yung ginagawa ko dito. So mamaya mga kamungkil, papakita ko sa inyo kung bakit nasasabi kong matipid yung diskarte na pagka-wire na to. So yung gamit natin dito na wire mga kamungkil is number 12 lahat mga kamungkil yung ginamit ko dito. Mula sa ilaw, pati rin sa saksakan. Usually mga kamungkil, madalas natin nakikita o talagang pang ilaw na wire is number 14 yung ginagamit natin. Pero gaya ng sabi ko, minabuti kong makatipid yung may-ari. Pero ito mga kamungkil, number 12, subok ko na to. Marami-rami rin bahay yung ginawan ko ng wiring dito na lahat ginamit ko is number 12 lang. Basta yung safety breaker natin is nasa tama lang po. Yung safety breaker natin ito. Kung magka short circuit man ito mga kamungkil, talagang bibigay at bibigay yung safety breaker natin. Mag 3-trip off siya automatic. So kapag merong mali o magka short circuit dito sa trabaho natin. Pero sa totoo lang mga kamungkil, matagal-tagal na rin akong nagtatrabaho nito. Sa awa ng Diyos, wala pa namang nag short circuit. Pagka wirings ko dito mga kamungkil, napaka basic lang po. So bali, dito sa loob ng kwarto nila mga kamungkil is one switch lang nandito at saka tugang na CO yung nilagay ko dito sa isang kwarto dito, sa kwarto ng mag-asawa. So bali yung ginawa ko dito mga kamungkil para makatipid, nakikita nyo, iisang flexible lang. Ito yung nagdadala ng supply mula doon sa breaker papunta dito sa kwarto nila. So yung ginawa ko mga kamungkil, dahil isang flexible lang, para makatipid tayo sa flexible at sa mga wire, pati na rin sa mga junction box, yung ginawa ko, yung dalawang linya ng kuryente, CO at saka ilaw, inisa ko sa pagpasok dito sa flexible hose. So madalas kasi mga kamungkil, usually talaga yung pinaka normally na pamamaraan nito, separate itong wire ng CO at saka ilaw. So mas magastos yun mga kamungkil sa flexible at saka sa wire at sa mga junction box, lahat po. Pero ito mga kamungkil, minabuti kong makatipid yung may-ari. So ito yung ginawa ko. At ito rin yung talagang ginagawa ko mga kamungkil sa mga bahay na tinrabaho ko. Kasi halos mga kamungkil na trabaho ko puro nagtitipid. So unang-una mga kamungkil, nagagawin natin is, para hindi tayo malilito, kailangan natin maglagay ng marking o tanda. Ito mga kamungkil, nakikita nyo, ayan, may gupit yung wire niya. Ang ibig sabihin niyan mga kamungkil, ito yung palatandaan ko na ito yung ipapadala ko sa mga CO, sa mga saksakan. Para hindi tayo malito kasi pareho yung wire na ginamit natin dito. Pero kapag ka number 14 at saka number 12 yung wire na ginagamit mo, walang problema yun kahit hindi na ako maglagay ng palatandaan mga kamungkil. Pero ito, pareha yung ginamit natin, kaya naglagay ako ng palatandaan para malalaman natin kung saan yung wire na
ipapadala natin sa ilaw at saka sa CO. So itong walang balat mga kamungkil, ito yung pinapadala ko sa ilaw. At itong mayroong balat naman, ito yung pinapadala ko sa CO. So sa pamamagitan nito, malalaman ko siya kung saan dito yung CO para doon natin siya maikabit sa tamang safety breaker natin. So umpisahan na natin yung nito mga kamungkil, install. So ginawa ko dito mga kamungkil dahil masyadong maraming wire dito sa isang junction box, kasi pinagsama-sama na natin lahat para makatipid tayo. Inuuna ko muna ini-install itong mga ilaw. Panghuli na yung convenience outlet or CO kung tinatawag natin. So inuuna ko lahat yung mga ilaw sa pag-install para hindi tayo malito. So dahil ito yung may balat, ibig sabihin ito yung pang convenience outlet natin. So itabi natin yan. Yan, tapos balatan natin. So ganito lang. Pero papakita ko sa inyo mga kamungkil yung basic na pagka wiring at saka kung paano na maging tipid yung diskarte natin. So kung nakikita nyo mga kamungkil, itong flexible hose na to, ito yung dito ko pinadaan yung saksakan at saka switch. So sa iba tong mga kamungkil, sa normal na pagka-wiring, magkaiba talaga yung flexible ng switch at saka CO. Pero dito mga kamungkil, ika nga sabi ko, nagtitipid tayo. Sinama ko siya sa isang flexible, pero paglagay doon sa baba mga kamungkil, separate na sila. So yun yung diskarte ko mga kamungkil para makatipid. So makikita nyo rin mga kamungkil kung paano ko diniskarte yan na magkasama yung switch at saka convenience outlet natin. So ngayon, dahil ito yung supply natin, ito yung supply natin sa mga ilaw, tsaka alamin natin dito kung saan yung CO. Ibig sabihin may balat mga kamukil. Ayan, may balat. Ito yung convenience outlet natin, tsaka ito yung ilaw natin, switch sa ilaw natin. So balatan natin to para hindi tayo malilito mga kamukil. Huwag sabay-sabay kapag ganito yung diskarte nyo. Huwag sabay-sabay na nyo yung mga wire. Kahit na may tester tayo, pero kailangan pag tester natin wala nang sablay talaga, para hindi na tayo paulit-ulit sa trabaho. So ito yung diskarte ko. Iisa-isahin ko muna siya. Inuuna ko yung mga wire sa pagkabit. So yan, nabalatan na natin. Tapos ito yung sa ilaw natin. Ito yung wire sa ilaw natin. So yung una natin gagawin, ito yung supply ng kuryente. Kukuha tayo ng isa. Huwag kayong magkamali dito. Huwag kayong matakot mga kamukil na magkabaliktad dito. Dahil walang problema pagdating dito kung magkabaliktad man sila. Dahil hindi naman tulad ng sasakyan na kung yung negative malagay mo sa positive, is talagang sasabog yung battery natin. So ito mga kamukil, iba to. So yan, mula sa supply natin, kumuha tayo ng isa dito sa switch ng ilaw natin. So idikit natin. So yan. Then galing sa switch mga kamungkil at saka sa supply, kuha tayo ng isa sa ilaw natin. Kuha tayo ng isa. Tapos dikit natin to. Yan. So mula sa ilaw papunta sa switch, then pinagsama natin sa supply natin ng kuryente. Yan. So yan na. Tapos ito naman mga kamungkil, ito yung return nya. So mula dito sa switch, kuha tayo ng dikit tayo dito sa papuntang ilaw. Yan. Check natin kung tama ba.
So, dalawa pagdating dito, dalawa. Parang mali ito mga kamungkil. May mali dito. Nalilito na ako mga kamungkil. So, mula dito sa... Dahil single switch lang to mga kamungkil. Yung iba kasi mga kamungkil, tugang switch. Yung nilagay ko dito, ito single lang to mga kamungkil. So, mula sa... linya ng kuryente papuntang switch, and then kuha tayo sa ilaw papuntang switch. Yan. So bali magtatlo na sila dito mga kamungkil. Yan. Yan. Then mula na naman sa ilaw, kuha tayo dito sa supply ng kuryente. Yan. Kumbaga ito yung return niya mga kamungkil. So yan. Tatlo lang sila mga kamungkil. Ayan. Yung kanina mga kamungkil, sa ano yun? Tugang switch, trigang switch na pagkadiskarte. So ito, 1 gang lang pala dito. Kaya yan. So kung nakikita nyo mga kamungkil, mula sa supply, kumuha ako dito sa switch, isa. Pinagdikit ko sila. So mula na naman sa supply, yung isang supply natin, kumuha ako dito sa ilaw ng isa. Yan. So mula na naman sa ilaw hanggang sa switch natin. Kasi pag i-off mo to mga kamungkil, ito yung nagdadala ng control talaga. Pag i-off natin yung ilaw, mamamatay siya. Pag i-on natin, iilaw siya. So ito yung mula sa ilaw hanggang switch. Kasi ito mula switch hanggang supply. Ito mula sa ilaw, return tawag dito. Mula ilaw papuntang linya ng kuryente supply natin. So pabalik to dun mga kamungkil, pabalik yung kuryente doon. Tapos pag on natin, papasok yung kuryente dito sa switch, itatapon niya ngayon papuntang ilaw. So yun yung pagkadiskarte mga kamungkil sa single switch na pagkatap. So sa 3 gang at 2 gang switch mga kamungkil, may ikakabit ako mamaya. So ipapakita ko rin sa inyo. So be sure lang talaga mga kamungkil na huwag nyong gagawin doon sa trabaho nyo. Yung kung magpa-practice pa kayo, sa bahay nyo muna gagawin yan. Bibili kayo ng mga wire, ilaw, tapos dun nyo gagawin sa bahay nyo. Kung magkamali man kayo, at least may safety breaker, bibigay ng bibigay yan kapag may short circuit o nagkamali kayo. So yun yung ma-advise ko sa inyo. Kasi yun din yung ginagawa ko mga kamungkil. Kapag medyo nalito ako sa isang electrical na mahirap gawin, lalo na't makikita ko yung may plano talaga mga kamungkil, so doon ko muna ginagawa sa bahay ko. Kaya sa bahay ko mga kamungkil, maraming wire at ilaw. Kasi doon ko ginagawa. Pagka okay na, perfecto na, saka ko gagawin sa project ko, para iwas tayo sa disgrasya mga kamungkil. At siyempre ito yung trabaho natin, hanap buhay natin. So kailangan iwasan natin na magkamali tayo. So yan na, electrical na natin. So tandaan mga kamungkil, mula sa supply, kumuha ako mula sa switch ng isa, pinagdugtong ko sila. Single switch to mga kamungkil ha. Then mula na naman sa ilaw, kumuha ako papuntang switch ng isang wire, tagi-isa. So mula switch hanggang ilaw. So ngayon, mula ilaw papuntang return, papuntang supply niya. So ito yung return niya, ibabalik niya yung kuryente dito. Pag nag-o-off tayo, itatapon niya pabalik doon. Pag in-on natin, ito naman yung papasok dito, dadalo yung kuryente papunta doon sa switch natin, tatapon niya dito papuntang ilaw. So yan yung pagkadiskarte. Ito mga kamungkil, di ko pinag-aral-aralan to, pero sinikap ko talaga mga kamungkil na matuto. Nasa 2 taon o malapit 3 taon ako nag-ano nito mga kamungkil, nag-helper. At sa katunayan mga kamungkil, sa isang project noon, naranasan ko talaga na sumahod lang ako ng 700 pesos sa isang project lang. Pero hindi ko yun ininda mga kamungkil, kahit na nahihirapan na ako. Kasi gusto ko mga kamungkil na matuto. Sinasabi ko sa sarili ko, yung pera mo ngayon, nung nakita ko na yung contractor ko na
kumuha ng pera tapos binigay sa akin 700 pesos lang, nasabi ko sa sarili ko, yung nakuha mong pera ngayon, sisiguraduhin ko pag marunong ako, mas malaki pa dyan yung kikitain ko. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko noon mga kamungkil. Kaya pinagtyagaan ko yun hanggang sa natuto ako, hanggang inassign na talaga ako na sige, ikaw yung magtrabaho sa bahay na yan. Nag-umpisa ako sa maliit na bahay mga kamungkil, and then hanggang nadagdagan yung aking kaalaman. Hanggang mga kamungkil, pinasok ko na talaga ang mga malalaking bahay mga kamungkil. So basta magsikap ka lang at laging tandaan, yung takot ay nasa isip lang. Walang hindi kaya ng tao pag tao rin yung gumagawa. Yun yung laging nasa mindset ko mga kamungkil. Kapag magsikap ka lang at gusto mo talaga yung trabaho. Importante kasi mga kamungkil kung malalaman mong isang trabaho kung gusto mo talaga, bukal sa puso mo talaga, yun yung gusto mong malaman. Pero kapag parang laro lang mga kamungkil, o na ano ka lang, nainggit ka lang dahil ganyan yung talento ng isang tao, pero hindi ka nagsikap na matuto, talagang hanggang dyan ka na lang. So mamaya mga kamungkil, papakita ko sa inyo yung pag-tap natin ng trigang switch kung paano. So ayan na mga kamungkil, dahil na-tap na natin yung mga wire para sa ilaw, automatic na hindi na tayo malilito mga kamungkil, dahil yung natitira is dalawang o apat na wire na lang yung nakikita natin yan. So ibig sabihin, ito na yung sa CO natin, yung mga saksakan natin. So hindi tayo, maiwasan natin na malilito tayo sa pag-tap nito mga kamungkil. So i-tap na natin. So sa pag-tap nito mga kamungkil, pagsalubong nyo lang tong apat na wire, dalawang wire. Pero wag nyo pagsalubungin lahat mga kamungkil na ihahalo nyo siparit pa rin. Parang ganyan mga kamungkil, ganyan. So yun yung pagka-diskarte ko lang dito mga kamungkil na napakadali lang pong mag-wiring. Itong tinuturo ko mga kamungkil, para lang to sa gustong mag-DIY sa bahay nila. May ideya lang sila. Itong video ko kasi mga kamungkil, o page ko, o video ko sa YouTube, para to sa mga taong wala pa talagang alam. Hindi ko sinasabi na para to sa mga taong marunong na. Kasi yung marunong na mga kamungkil, hindi na nangangailangan ng advice yan. Hindi na nangangailangan ng pagtuturo yan, kasi marunong na yan Minsan nga pag nagko-comment yan, nilalait pa tayo. Ganyan yung mga marunong mga kamungkil na nagrurunong-runungan lang. Ako mga kamungkil, kung totoo kang marunong, i-share mo yung talent mo. Huwag mong ipagdamot. Kasi hindi alam ng tao na talagang marunong ka. Kasi ikaw lang nakakaalam sa talent mo So ganyan yung hanga ako sa mga taong ganyan mga kamungkil. Minsan nakikita ko, nagsishare na nga ng talent, tumutulong na sa kapwa para makapagbigay idea. Yung mga marunong nagko-comment, grabe kung maka-comment, bugok, ulol. Hindi ako hanga sa mga taong ganyan mga kamungkil. Sa totoo lang. Kung totoong magaling ka, pakita mo yung talent mo. Maraming paraan para ma-share mo yung talento mo ngayon. Kahit ganito lang yung talento ko mga kamungkil, pero sa totoo lang, ang dami nang nagpasalamat sa akin. Dahil sa konting idea na ibinigay ko, napalawak nila yung kaalaman nila. Doon sila nagsisimula sa konting idea na binigay ko, kung bakit mas lalo pa silang ginanahan. Kasi nagsimula sila mga kamungkil sa idea ko And then marami silang nakasalamuhan tao na mas magaling pa sa akin, nadagdagan pa yung kaalaman nila. At saka inspirasyon nila mga kamungkil. Yung mga video ko, ginawa nilang inspirasyon yun na magsimula na trabahuin yung ganito. Lalo na sa mga nagtitipid talaga mga kamungkil pagdating sa bahay, pagpapagawa ng bahay, talagang sinusulo na lang nila at pinapanood yung mga video ko. Kaya laking pasasalamat ko na nakapag-ideya ako ng ganito. Kasi hangarin ko talaga mga kamungkil, isa lang yung hangarin ko. Wala naman akong kinikita dito. Kung ano lang, ba't ako magtsatsaga dito, wala naman akong kinikita. Dahil isa lang ang hangarin ko mga kamungkil, makatulong at mapaimahagi yung kaunti kong kaalaman. So para sa mga marunong dyan, message ko lang sa inyo, huwag nyo nang panuorin yung video ko kung manlalait man lang kayo. Kasi yung video ko hindi po para sa mga taong marunong na.
Yun lang yung message ko sa inyo lahat. Sa mga marunong na wala kang matatanggap na maayos na komento. Pero normal lang yun. Kaya may comment nilalagay dyan sa ano, para mag-comment tayo kung ano yung gustong i-comment natin. So bahala na kayo. Wala akong pakialam. Ganyan lang. Kasimple. Isa-isa lang yung hangarin ko kung bakit ko ginagawa to. Ang mapaibahagi yung kaalaman ko. Lagi kong sinasabi mga kamungkil, yung may tuturo ko lang sa inyo, yun lang talaga yung nalalaman ko. Mahirap naman na ituturo ko sa inyo yung hindi ko alam. Yan. Saan ka ba nakakita mga kamungkil na nagtuturo na hindi niya alam? So yan mga kamungkil, maraming salamat mga kamungkil sa pag-follow nyo sa aking FB page. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga humingi ng nag-message sa akin, humingi ng advice o nagpapa-estimate sa mga bahay nila, ilang posting kailangan itayo, lalo na bahay ng pag-uusap-usapan, kailangan gumawa kayo. Kung wala kayong panggawa ng pambayad ng gumagawa ng plano, kahit perspective lang yung kailangan natin, i-draw mo lang, kahit ikaw na mismo yung mag-drawing, o di ba, humanap ka ng tao na alam mong magaling mag-draw, mga classmate mo noon, mga ganyan, kapitbahay nyo, baka may magaling mag-drawing dyan. Yan, tapos isipin mo, ganito yung forma dito. Yan yang, makita lang natin yan. Ibibigay ko sa inyo yung gusto nyong quotation, kung magkano. So pasensya na sa mga ibang nag-message na hindi ko pa na-replyan kasi grabe, sobrang busy ko talaga mga kamungkil. Trabaho ako sa umaga, pagdating sa bahay, trabaho na naman sa YouTube, sa FB page natin. So ganito na kabisi yung ano ko ngayon mga kamungkil. Pero sa totoo lang mga kamungkil, wala akong kinikita dito. Maraming nag-aakala, maraming nagmi-message sa akin, mayaman ka na siguro ngayon. Sa totoo lang, wala akong kinikita. Wala akong pinipira dito. Mas gumagastos pa ako dito. Buwan-buwan nagbabayad ako ng wifi. Ganyan katindi mga kamungkil, dahil ang hangarin ko talaga mga kamungkil, makatulong, maipabahagi ko yung aking kaunting kaalaman. Dahil alam ko mga kamungkil, kasi ako nung mga kamungkil, nagsisimula ako sa wala eh. Wala talaga, walang alam. Wala pang tumuturo. Mabuti na nga ngayon, mag-search ka lang sa YouTube, meron na kung ano yung gusto mong malaman. Ako noon mga kamungkil, kahit yung panday mason ko, maghawak man lang ako ng rodila, magagalit yun. Kasi baka magalit yung may-ari ng bahay kasi nagsasayang lang daw ng semento, sasayang lang ng buhangin. Ganun kahirap mga kamungkil yung pagtsatsaga ko noon na matuto. So ngayon mga kamungkil, hindi ko naman pinagsisihan kasi nagbubunga mga kamungkil lahat ng paghihirap ko, lahat ng pagsisikap ko. Ngayon mga kamungkil, alam kong wala pa akong kinikita dito, pero magsikap lang tayo. At alam natin na magbubunga pag tayo nagsisikap. So yan, tapos na. So yan, kailangan na lang takpan natin to para iwas sa ipis. So ayan na mga kamungkil, tapos na natin dito. So takpan na natin. So baka magtataka, kailangan itis mga kamungkil, tistiran mo, baka may ano mali. Saka na yan mga kamungkil, may tiwala ako sa trabaho ko, kaya pwedeng wala ng tester yan. So maraming salamat mga kamungkil no, sa walang sawang pagsuporta sa akin. Naway sana huwag kalimutang i-follow itong page natin. At sa YouTube, sana i-subscribe nyo mga kamungkil, at i-like ang video mga kamungkil. At saka higit sa lahat, i-share na rin kung nagustuhan mo ang aking mga video, no? Huwag kalimutang mag-follow mga kamungkil para sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Ma-update po kayo sa mga bagong videos na darating pa na i-upload ko. Marami pang mga videos na i-upload ko mga kamungkil hanggat nandito pa ako sa mundo ng construction. So lahat dito mga kamungkil, mula mason, electrical, lahat ako lahat yung nagtrabaho. So wala akong kasama ngayon kasi kaya ang sabi ko, para makatipid yung may-ari, wala namang magagawa yung kasama ko dito na bata. So minabuti ko munang magpahinga. Tatawagin ko na lang yun kapag magkisami na ako. So yan lang mga kamungkil. Maraming salamat. So ayan mga kamungkil no,
Kung kanina mga kamungkil, pinapakita ko sa inyo kung paano mag-tap ng single switch lang yung ilaw natin. Isang ilaw lang yung ilalagay natin sa kwarto. So, ito mga kamungkil, 3-gang switch yung ginamit ko dito. So, ito mahirap mga kamungkil dahil maraming wire kung nakikita nyo, ang daming wire. So, bali itong flexible na ito mga kamungkil na nakikita nyo, papunta to sa balcony nila. And then itong isa, ito yung ilaw nila dito sa sala, sa second floor nila. And then itong isa mga kamungkil, ito yung flexible papuntang switch natin. So ito mga kamukil, papakita ko lang sa inyo, saka ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung paano ko trinabaho doon sa switch natin. Paano ko, kasi kailangan pa natin mag jumper doon mga kamukil. So unang-una mga kamukil, kung nakikita nyo ito, may nadikit na ako. So ito yung pagkaproseso mga kamukil sa single switch. Dahil inuna ko kinabit yung itong nasa sala. So paano itong ibang wire mga kamukil, paano natin to ikakabit? So ito yung sinasabi ko mga kamukil na magkaiba sila. So una-una mga kamukil, ginawa natin sa single switch, kumuha tayo ng isang wire mula dun sa breaker. Itong wire na to. And then kumuha dun ako ng isang wire dito sa switch natin. Ito yung supply talaga, magbibigay ng supply natin dun sa switch natin. So makikita niyo yan mamaya pagdating sa switch natin. So kinuha ko siya, tapos dinikit ko yung dalawa. So ito yung supply na wire natin papuntang switch natin, supply na kuryente. And then hinanap ko ngayon mga kamukil yung switch 1. So may palatandaan ako dito mga kamukil, kailangan maglagay kayo ng palatandaan na ito yung switch 1, ito yung switch 2, at saka switch 3. Sa akin mga kamukil yung palatandaan ko, gugupitan ko lang siya, papakainan ko lang siya ng plies. Kung switch 1, isang pakain lang. Kung switch 2, dalawang pakain. So, ganun din sa mga kamukil, sa switch natin. So, ayan. Kinuha ko yung switch 1 na wire. Tapos, kumuha ko ng isang wire dito sa ilaw natin. Itong wire papunta sa ilaw. So, dinikit ko siya. Ito yung switch 1 natin. So, ito yung magkukontrol ngayon kapag gusto mong pasindihin at gusto mong patayin. Dito siya dadaan. Ito. So, ngayon, may natitira pang wire na mula sa ilaw na isa. At saka, may isa pang wire na natitira mula sa supply natin mula sa breaker. So, yun yung ipagkabit natin mga kamungkil. Yun yung ipagdugtong natin. Ito yung return niya mga kamungkil. Kapag patayin natin, dito babalik yung kuryente papunta dun sa neutral niya. Ito yung magnew-neutral niya. So, tandaan nyo, ito yung neutral niya. Ito yung N ng kuryente papuntang switch natin. Tsaka ito yung magkukontrol lang ilaw kung isisindi mo ba o papatayin mo ba. So ngayon, paano itong natitira? So kung nakikita nyo, may cut ako dito. Ito yung switch number 2. So yung switch number 2 mga kamukil dito, hanapin natin para makikita nyo. Ito yung switch number 2 ko. Yan. So kuha tayo ng isang wire dito sa switch number 2. Ayan. Sa 2-gang switch na tayo mga kamungkila, ito yung switch number 1. Kinuha ko yung isang wire dito mula sa ilaw. So ganun rin yung gagawin natin. Kunin natin yung isang wire papuntang ilaw. So tandaan nyo mga kamungkil, kailangan may palatandaan yan. Baka ang malagay nyo dito mga kamungkil, itong wire sa switch number 3. Tapos yung isa na naman sa switch number 2. So kailangan may palatandaan tayo. So ayan, kung nakikita nyo, may cut ako dito. Ayan, napapansin nyo, dalawa. Ito yung switch number 2. At saka ito yung isang wire. May palatandaan din yan. Dalawang cut. So yan. Balatan natin mga kamungkil. So ayan mga kamungkil, nabalatan ko yung dalawang wire na ilaw dun papuntang balcony. Sa switch number 2 natin ilagay ito. So hanapin natin yung switch number 2. Ito yung switch number 2. So gaya ng dati, kinuha ko yung wire na nagmula sa switch. At kumuha din ako ng isang wire papunta sa ilaw natin. So ipagdikit lang natin to sila mga kamungkil. Tap lang natin to. Yan. So ayan na, nandikit na natin mga kamukil yung wire mula sa ilaw at saka sa switch. So ngayon, kunin na naman natin yung isang wire na natitira sa switch number 2. Yan. So saan natin ilalagay ito? So hanapin lang natin mga kamukil yung return. Ito mga kamukil yung return niya. Dito natin ilalagay ito. So paano yung supply niya mga kamukil? Siguro may magtatanong kayo, paano yung supply niya mga kamukil para umilaw siya? Wala namang wire papunta doon sa
switch natin. Hindi na kailangan yan mga kamukil kasi nag-jumper tayo doon sa switch. Doon natin kinuha yung supply niya. So, ganun yung pagka-diskarte mga kamukil kapag 3 gang, 2 gang switch, ganyan. So, ang mag-abot na lang dito sa ano mga kamukil, pagdating natin pag 3 gang na, iisang supply lang yung hahati dun sa switch natin. Iisang supply lang yan. Yan. So ngayon, nalagay na natin ang switch 1 at switch 2. So ngayon, ito yung switch 3. Ilaw number 3. Yan. So saan yung switch nito? Number 3, ito yung natitira isa. So kung nakikita nyo, naikabit ko na siya dito sa switch number 1 at saka switch number 2, naikabit ko na. So ngayon, ito na lang yung kulang, switch number 3. So balatan natin ito switch ilaw na wire na itong wire na magpapailaw sa ating. So ayan ang mga kamukil, nabalatan na natin. So ngayon, dahil itong dalawang wire na to, ito yung para sa ilaw natin. So dahil switch number 3 na lang ikakabit natin, kunin natin itong wire sa switch number 3 natin, tapos kabit natin tong isa. Kabit natin tong wire na isa para sa ilaw natin. So, basta kursunada ka lang mga kamukil, matututo ka nito. So, sa mga gustong mag-DIY, kailangan ayusin muna. Yun pa, ang mahal ng bayad ng electrician ngayon. Kahit na kapitbahay natin yan, pero mahihiya tayo kapag yun yung pinatrabaho natin. So, kailangan maglagay tayo ng tamang bayad. So, ngayon, itong natitira, gaya ng dati, kung nakikita nyo, may 4 na wire at 3 wire na nagkadikit. So ito yung return ng kuryente natin. So dito natin siya ilalagay. So sa 3 switch na ginawa natin, yung 2 at saka 3 na switch na tinap natin, walang supply kung nakikita nyo dito. Pero dun yan sa switch natin kinuha mga kamukil, jumper na tayo dun. So isang supply lang yung pinabigay natin dun. So yan. Tapos pag ganito kasi mga kamungkil, sinabi ko sa inyo, nagtitipid tayo ng materialis dito. Kailangan maayos yung pagka-tip nito. I-tip nyo lang ng maayos para kasi dami ng wire mga kamungkil, para maiwasan yung magka dikit-dikit sila. So yan. Yan na. So i-review natin mga kamukil. So ito yung supply papuntang switch, ito. Tapos ito yung return ng kuryente natin, neutralizer, ito. Tapos ito yung switch number 1. Yan, ito yung switch number 2. Ito yung switch number 3. So ayan, lahat ng mga switch ay separate po sila. Ayan, nakikita nyo, 3 gang switch tayo. Ibig sabihin, 3 yung nakasiparate dito, 1, 2, 3. So, yung 4 na wire na natitira sa bawat flexible ng ilaw natin, dito natin ikinabit sa neutral. Tapos, yung isang wire na nagmula dun sa breaker, ito yung supply ng kuryente natin. Ito yung kinabit natin doon sa supply ng kuryente natin sa switch. Doon tayo nagja-jumper, dito tayo kumuha ng supply lahat doon sa switch natin. Nagja-jumper na tayo doon. So yan, kailangan i-check mga kamukil para maayos, walang sablay. So ayan na mga kamukil, natapos na natin sa pag-tape. So mamaya na natin ito takpan mga kamukil. So kaya nang sabi ko mga kamukil, kailangan mag-tester tayo pagkatapos nito para walang sablay. So ganyan lang mga kamukil yung pagka-diskarte ko dito, no. So sa mga magagaling, shout out sa inyong lahat. Sana ay mabigyan nyo ako ng idea kung may kulang pa sa mga tinuturo ko. Sana
kahit sa ganung paraan mga kamungkil, mapaabot rin natin ang inyong mga kaalaman kung wala pa kayong channel, wala pa kayong page para mag-share sa inyong kaalaman. So pwede nyong mag-comment kayo sa akin na wag ganyan mungkil, mali yan, may discarding ganito. So tayo po'y willing na tumanggap ng mga advice mga kamungkil. Basta alam kong maraming magagaling at pinag-aralan pa to. Basta sa akin yung sinasabi ko sa inyo, ano lang yung itong nalalaman ko is experience lang to mga kamungkil. Wala akong sertipiko nito. So yan lang yung mapapaabot ko sa inyo mga kamungkil. No, maraming salamat. Once again, Mungkil in the vlog. Kasi tapos na siya mga kamungkil. So magkisami muna ako dito sa taas. Yan kung nakikita nyo, magkisami ako dito sa taas. Tapos pagkatapos dito talaga sa taas, doon na naman ako sa baba magtrabaho. So doon na naman ako lilipat sa pag-electrical. So maraming salamat po sa inyo lahat.